At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang controversial na issue ang pumukaw na atensyon ng buong bansa ngayong linggo. Ang kalihim ng Department of Justice na si Jesus Crispin Remulla ay muling naging sentro ng balita matapos ang isang insidente na naganap sa isang ospital. Ayon sa mga ulat, may mga aligasyon na si Remulla ay nakusahan na pang-aagaw buhay at pagkukulang sa kanyang mga responsibilidad bilang isang miyembro ng gobyerno. Ano nga ba ang totoo sa mga kumakalat na balita? Alamin natin ang buong detalye. Ayon sa mga sources, ang insidente ay nangyari sa isang ospital sa Metro Manila kung saan nakatanggap si Remulla ng isang malalang kondisyon sa kalusugan. Isang masusing pagsusuri ang sinagawa ngunit nagkaroon ng kontrobersyal ng isang hindi inaasang kaganapan ng nangyari. Ayon sa mga nakasaksi, may mga pagtatalo na naugnay sa kalagayan ni Remulla at ang mga hindi pagkakasunduan ay nauwi sa pisikal na konfrontasyon. Ayon sa mga report, inakusahan ng ilang mga saksi ang kalihim ng hindi pagpapakita ng malasakit at pagiging pabaya sa mga pangyayari sa ospital. Sa kabila ng mga aligasyon, iginit ni Remulla na ang lahat ng nangyari sa ospital ay isang hindi pagkakaintindihan. Wala akong ginawang masama, pahayag ni Remulla sa isang panayam. Ayon sa kalihim, ang buong isyu ay isang malupit na pagsasabwatan laban sa kanya. Huwag daw agad maniwala sa mga peking balita at hindi beripikadong impormasyon na kumakalat. Tiniyak niya na ang kanyang kalusugan ay hindi naman delikado at kasalukuyan siyang nagpapa-therapy para sa kanyang paggaling. Ngunit hindi rin nakaligtas si Remulla sa mga batikos ukol sa kanyang tungkulin bilang kalihim ng DOJ. May mga nagsasabing ang kanyang presensya sa ospital ay hindi angkop at nagkaroon ng kaibahan na sa kanyang mga responsibilidad bilang pinuno ng ahensya. Ayon sa ilang mga posisyon, hindi malinaw kung bakit si Remulla ay tila nawawala sa mga malagang isyu sa gobyerno. May mga nagtanong din kung paano ito nakapekto sa mga pangunahing proyekto at pagsisiyasat ng DOJ. Sa kabilang banda, hindi rin nakaligtas ang Department of Justice sa mga tanong ukol sa kanilang pamamahala sa mga kasalukuyang kaso at operasyon. May mga aligasyon ng pagkukulang at pagpapatupad ng mga mahalagang programa at proyekto sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayon sa mga kritiko, may mga pagkakataon na hindi tumutok si Remulla sa mga usapin ng katarungan at ang kakulangan sa suporta sa mga ahensya ay nagdulot ng mga pagkukulang sa serbisyo sa publiko. Sa kabila ng mga kontrobersiya, may mga sumusuporta pa rin kay Remulla at nagsasabing hindi dapat basta-basta maniwala sa mga hindi kumpirmadong impormasyon. Ayon sa mga taga-suporta, walang basihan ng mga akusasyon laban sa kalihim at isang malaking pagkakamali ang magtangkang sirain ang reputasyon ng isang tapat na lingkod bayan. Nakita nila si Remulla bilang isang taong nagtatrabaho ng masigasig para sa katarungan at naniniwala silang maayos at malulutas ang lahat ng isyu sa tamang oras. Ang mga aligasyon laban kay Remulla ay patuloy na binabantayan ng mga otoridad at ang mga susunod na hakbang ay tatalakayin sa mga susunod na araw. Sa kabila ng mga isyu at kontrobersya, ang buong bansa ay umaasa na ang mga kasong ito ay malulutas ng mabilis at tapat. At heto nga mga balita ang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ang kalagayan sa kalusugan ni Secretary Boying Remulla. 2 days ago, nag-vlog si Fair Lady Maharlika na according to her sources, 3 linggo nang nakaratay si Secretary Boying Remulla sa St. Luke's Hospital. Okay. Ngayong araw, nakatanggap ako ng message galing din sa aking puting-ahas. Sabi niya, "Sir, naka-life support ngayon si Boying Remulla. Yung pamangkin kong doktora, may kaibigan siya sa St. Luke's, dati niyang classmate sa medicine. Tinatanong ko sa doktora na alamin ang kalagayan ni Secretary Remulla. Kaya yun, nalaman ang kalagayan niya na naka-life support ngayon si Boying Remulla." So, life support, ibig sabihin, nasa ICU. Tama ba ko, life support?
Kasi kung tatanggalin mo na yung life support, delikado na. So, ito, source ko na ito, doktora na ang... Kasi kahit anong gawin mong pagtatago sa katotohanan ngayon, ngayong age of social media, at saka age ng mga puting ahas, hindi ka talaga makakaiwas. Malalaman at malalaman. So, alam naman natin yung pinagdaanan ni Secretary Boying Rimulya mga 2 or 3 months ago na triple heart bypass. So, salamat naman at nakaligtas siya. Ito yung I have nothing personal against Secretary Boying Rimulya. Tao pa rin siya, Pilipino, may pamilya, na nagmamahal sa kanya. Okay? So, yung nangyari kay DG Bantag, iba naman yun. Work-related yun. Ako, galit ako. Personal opinion ko, hindi maganda. There is injustice. There is unfair handling sa case ni DG Bantag. So, dito naman sa kanyang health, hindi ko maiwasan na dahil tao siya. Mahal siya ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, at may pamilya siyang nagmamahal sa kanya. Ganun yun. So, ito lang nakita kong hindi magandang ginawa ng ating Secretary Boying. Sana, hindi muna siya nagbalik trabaho. After 10 days, balik ka agad, nagtrabaho na. Tapos may mga sumunod na mga pangyayari na naman sa DOJ na kailangan niyang asikasuhin. So very stressful yung buhay niya. So dahil siguro sa stress, ayun, humina yung resistensya. Tuloy mo, naoperahan ka, na wak-wak ang dibdib, ginanong triple heart bypass. Yung mga nabasa kong article tungkol dyan is talagang napakahina na ang immune system sa mga tao na nagkaroon ng ganyang operation. So pinaka last na narinig ko siya yung tungkol na sa ICC na sinasabi niya kailangan niyang magpunta sa Malacanang, kausapin si Executive Secretary Lucas Bersamin para maghingi siya ng guidance tungkol sa ICC kasi naguguluhan siya. Very clear yung maalala kong pronouncement ni Secretary Boying na sabi niya, hindi natin tatanggapin ang ICC. Very clear. Kasi ang basihan niya, yung statement din ng Pangulong Marcos na wala nang pakialam ang ICC sa atin, very clear nung una. But lately, nabago ang ihip ng hangin dahil ang Pangulo nagsabi naman niya na will study it. Grabe. So, nang dahil lang sa mga resolusyon galing sa House of Representatives na urging the government to reconsider its stand, papasukin na, sige, pag-aralan. So ito, lately, yan na. Kailan ba yun? Kahapon o kagabi lang. Yung vlog ni Madam Maharlika na nakapasok na ang ICC dito sa Pilipinas. According to her puting ahas. Confirmation din ito sa napanood kong statement ng political analyst na si Professor Ronald Hamas. Hindi siya connected sa gobyerno ito. Political analyst lang talaga, professor. Sabi niya, malaking posibilidad, sabi ni Professor Llamas, na nakapasok na ang ICC sa bansa. Kasi yung kaduda-duda, alanganin ako yung sinabi ng Pangulo na pag-aralan. To me, ang basa ko doon is papasukin ng ICC. Sabi ng political analyst, independent analyst. At konfirmado itong pagsabi ni Maharlika na nakapasok.
So, ito po yung mga kaganapan sa ating bansa na I believe ito yung mga nagpalala sa kondisyon ni Secretary Mulya. Okay, yung sinabi pa ni Maharlika, yung DFA, sila dapat ang mag-handle nito dahil foreign nationals na ito eh. Yung, parang it's a separate entity. Pero mo, international criminal. Dapat dadaan sila sa Department of Foreign Affairs. May mga protocol na susundin yan. But napag-alaman ko, nabasa ko articles na hindi sang-ayon ang DFA na babalik dito sa Pilipinas. Yun yung nabasa. Kaya saludo ako sa taga-DFA kasi itong ating Secretary Manalo, career official yan. Ibig sabihin, hindi siya politiko. All throughout her career, talagang diplomat siya hanggang na naging secretary. Kaya, ano siya, very professional. Mga tauhan niya professional. Kaya nakita nila, wala na talaga. Ayaw nila. May gusto. Dahil political motive. Gusto ng Pangulo eh. Gusto ni Tamba. Kaya, tama, I agree yung sinasabi ni Lady Marlica na na-transfer from DFA, transfer na yung pag-handle sa ICC, Department of Justice na. Ano ngayon? So, paano ma-handle ni... Kaya iba nang nag-handle kasi nakaratay na sa hospital ang Secretary of Justice. Pag i-handle pa niya, lalo ito. Mapili. So, ito pa ang isang tanong ko, bakit naman itong ating gobyerno na wala man lang silang kaimik-imik tungkol sa kalagayan ng sekretary. We have the right to know. Secretary of Justice is a public official. Importante yung trabaho niya. Kaya tayong mga tao, karapatan natin malaman anong nangyari. Bakit tahimik sila? Ano man sabihin? Nung una, di ba? Nag-leave siya for 10 days. Yung pala na opera. At least nalaman natin kagad. Ngayon, 3 weeks na. Nakaratay pala sa hospital, tahimik. Ang DOJ, tahimik ang palasyo. Anyway, ito na po ang kalakaran ng gobyernong ito. Napaka-secretive. Ito, may message din akong natanggap. Later on ko na tungkol sa kalagayan ni PBB. Yung sakit. Later on ko na lang. Puting ahas na naman. So, ako, personal ito. I hope the Secretary can recover. Let's pray. Mananawagan ako ng dasal para sa kanyang kaligtasan. At kung makarecover siya nito, may unsolicited advice, Secretary Boying Rimulya. Huwag na kayong babalik sa DOJ. Mag-leave na kayo. Kasi 1 year. Enough rest ang kailangan po ninyo. Hindi yung kagaya ng ginawa nyo na halos wala pang 1 o 2 araw, magtrabaho na kayo. So, lesson learned. Health is wealth. Ako, kahit wala akong pera, kahit kain lang ako ng kamuti, saging dyan, basta healthy ako, happy na. Anong gagawin ko dyan sa pera, anong gagawin ko sa sakyanan, bahay na magara kung nagkakasakit ako sa Bicolon. Basta wala akong sakit at may relasyon ako sa iyo, nasusunod ko ang kagustuhan mo, happy ka sa akin, happy na rin ako. Health is wealth. Let's invest in our health. At yan na nga, ang isang investment ko, yung dark chocolate. Kaya hindi ako mabuhay every morning. Umiinom ako ng dark chocolate, nag-e-exercise, kumakain ng healthy food, vegetables, and fruits. Counting karni lang at saka nag-sign ng manifesto. Nabanggit niya doon sa kanya statement na to the alma mater which I am supposed to be a part of it. Sabi niya, yung PMA. Sabi ko, hala,
frustrated PME cadet pala itong si Kai Eric. So naging curious ako, ano ba yun? Paano siya, anong nangyari? Bakit hindi siya natuloy sa PME? Kahapon, through our personal common friend, nagpadala si Kai Eric ng mensahe sa akin para pasasalamat. So basahin ko lang ulit yung kanyang mensahe. Sabi niya, maraming salamat po General Macanas for all your support para sa akin at kay Dr. Lorraine Badoy. We deeply appreciate po, sir, ang inyong kabutihang loob para sa amin. We know that we share the same conviction in our commitment to serve and promote the best interest for the greater number of our people and for our beloved country. All the best po, sir. And God bless you always in your family. Kai Eric. Yan. Natuwa-tuwa ako nung natanggap ko itong message na ito from our common friend. Hindi ko close friend noon si Kai Eric. Kilala ko lang siya dahil nasa Intep LCAC, nasa seminar. Pero lang. So, itong nangyari sa kanilang dalawa ni Dr. Badoy, talagang todo support ako sa aking mga vlog. Dahil naniniwala ko na inapi sila ng Kongreso. Sila bagong bayani ng sambayan ng Pilipino. So, yung mga vlog support ko, todo. So, ito yung text niya. So, kinuha ko yung number niya. Binigay ko rin ang number ko. So, close friend na kami ngayon. Okay. So, una kong tanong ko sa kanya sabi ko, Eric, pakikwento mo sa akin yung yung pagiging napurnada mong PME cadet. Ano bang nangyari? Ano bang nangyari? Yun ang una kong tanong sa kanya. Sumagot naman siya. Sabi niya, Sir, I am supposed to be a member of PME Class 1994. Ngayon, ang mga bagong promote na general, 94-95 meron na. Ang pinakabatang general sa Armed Forces are Class 95. So, madami-dami na ang Class 94 na rin. Isang kaibigan ko, 94, si Brigadier General Ramon Flores. Siya ng Commandant of Cadet sa PME, 94. So, sabi ko, general na sana ngayon si Jeff Preseles kung natuloy siya. So, anong nangyari? Bakit hindi siya natuloy? So, ganito ang kwento niya sa akin, Sir. Noong kasagsagan ng 1989 na Kodita ni Cory, nandun na ako sa Viluna. Undergoing na ako ng medical exam. So, ibig sabihin na nakapasar siya sa napakahirap na PME entrance exam. So, after the written exam, doon ka na. So, December of 1989, nandun daw siya sa Viluna. So, kung nakapasar siya doon sa Viluna, pasok siya sa PME April 1, 1990 at magra-graduate siya March of 1994. Kaya PME Class 94 sana si Kai. But something went bad nung nasa Bilo na siya kasi may medical findings. Hindi ko na lang sasabihin ano yung Yung medical findings, kailangan, hindi naman major na sakit. Kailangan lang i-comply ang tawag namin doon. Sample, kung ngipin, ang dami mong panangipin. Papasta ka muna o pabunot ka, magpapustiso. Yun, compliance sa medical yun. So yung aplikante, after na makomply niya yung panangipin, babalik sa bilo na okay naman siya. Okay, yung compliance ni Kai Eric, medyo hindi ko na babanggitin. Kailangan niyang magpa-opera, kailangan niya ng pera. Although, hindi nakakamatay ng sakit. Very strict kasi ang standard sa PME. Konting lang na baka, kasi very rigorous ang training sa PME. I've been there.
More than 3 years ako doon. Ang hirap ng training sa PMA. Kaya, yung findings kay Eric, iayusin mo muna yan. Punta ka sa doktor. Then after that, balik ka dito. So, kailangan ng operasyon. Hindi nakakamatay ng operasyon. Ang problema, sabi ni Eric, pobre lang kami, sir. Wala kaming pera. Medyo na antig na naman ang damdamin ko. Yung kapobrehon ba? Ang daming mga, kasi karamihang nakakapasok sa PMA are poor but deserving students. The best of the best. Kaya itong mga PMA graduates, karamihan sa kanila, anak yan ng mga pobre. Anak ng katulong, anak ng farmer, mayroon pa nga top-notcher na female graduate, naging katulong sa Baguio City ng ilang mamaya nakapasa. Ganyan na, galing sa mahihirap ang mga PMA graduates natin, kaya alam nila yung hirap. So dahil sa hirap sa buhay, wala siyang pera, hindi niya na-comply. Maliit lang sana ang operasyon yun. Kaya sir, yun ang nangyari. Hindi ako nakapasok sa PMA. So, ang nangyari, wala na. Bumalik na lang siya nag-aral. And by the way, si Eric, class valedictorian, elementary and high school. Kaya kung makita niyo kung magsalita si Eric, dire-diretso siya mag-English. Talo pa niya ako. Hindi ko kayang magsalita ng gano'n in front of congressmen. Diba? Grabe siyang ano. Ako, mag-Tagalog lang ko. Ba't hindi yung dire-diretsong English? So, yun. Bumalik siya. Nag-aral siya sa West Visayas State University Scholar sa Iloilo City. Kailan kasamang palad. Doon na siya na-recruit. Na-recruit na siya na naging NPA. So, halos 20 years siya sa Kilusan. At ang experience niya, grabing experience niya kasi red area and white area ang kanyang experience. Ano yung red? Yun yung NPA. Fighter, lumalaban sa bundok. Kaya alam niya yung buhay ng NPA. Kailang dahil magaling siya, matalino, na-promote siya, hanggang ang pinakamataas niyang katungkulan, kung kami pa sa Army o Armed Forces, nasa intelligence siya, nasa J2. Nandun siya sa NPA Intelligence Unit ng National Operations Command, direct supervision ng Central Committee. Kaya ang daming alam ito si Kaya. So yan, yung NPA niya. Tapos sa white area naman yun, yung recruitment, urban propaganda. Kompleto siya. Grabe ang karanasan ni Kaya. So, katapos ng 20 years, na-realize niya mali. Nagbalik loob siya sa gobyerno. At nung nakabalik na siya sa gobyerno, nag-aral ulit kasi hindi niya natapos yung pag-aral niya. So, saka na lang niya natapos Bachelor of Arts, major in Political Science. Tinapos ko. Ngayon, kumukuha na siya ng Masters in Public Governance. Yan po. Tapos board passer po siya. Career Civil Service Professional Eligibility Level 2. Yan po ang ating Eric. Supposed to be PMA class of 1994, but as fate destined to be, hindi siya. Ako naman baliktad. Hindi ko alam na may PMA. Wala akong alam. So, nag-high school, nag-college. Nung college ako, sinusuka ko ang ROTC. Ayoko. Tapos wala akong planong magsundalo. Kumuha lang ako ng ROTC Advance dahil, nadala lang sa barkada, parang nakantsawan. But fate have destined, mamaya, yung mga classmates ko na gustong-gustong magsundalo, hindi nagpatuloy. Ako na ayaw magsundalo, nagpatuloy naman na magsundalo. So, nung nagsundalo na ako, ang gusto ko hanggang 20 years lang sa military service, alis na ako. But fate of destiny na
tinuloy-tuloy ko hanggang compulsory retirement tapos naging general pa. So yun po. Bakit? So, bakit naging general ako? Wala. Isa lang may, it's God's blessing. It's destiny. So, lahat ito dahil sa blessing po ng Panginoon. At dahil bago ako pumasok, nung pumasok na pa ako sa serbisyo, 1983, yun na, isinorender ko ng buhay ko sa Panginoon dahil takot na akong mamatay by that time. Unang unit assignment ko sa Manawag, Pangasinan. May milagrosong berhen, yun ang paniniwala ng mga Catholics. Nagmilagro si Virgin Mary doon, may malaking simbahan. Doon ako, unang bumili ng Biblia. Kasi takot akong mamatay. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko pag mamatay ako sa Mindanao? Ang sagot ng Panginoon, magbasa ka ng Bible. Since 1983, nagbasa na ako ng Bible. So, sa pagbabasa ko ng Bible, naintindihan ko ang pag-ibig ng Diyos sa akin, yung Ebanghelyo niya, yung kanyang good news, Christmas ngayon, bakit kailangan ng Jesus na maipanganak? Dahil mahal niya tayo para maligtas tayo sa kasalanan. Intindihan ko yon, tinanggap ko siya sa buhay ko, sinorender ko ang buhay ko sa kanya. Ngayon, I am now living for God. Kung ano ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ko, yun ang masusunod. So, advance Merry Christmas mga kaibigan. And to kay Eric, sobra ka pa sa general. Bakit? Dahil celebrity ka na, national. And then, be prepared, congressman. Hindi ka na general, but magiging congressman. Jeffrey Eric Celis ka ngayon by 2025. Okay ba? Botohan natin si Ka Eric at Doc Badoy, whatever na